Nagpahayag ng kumpiyansa si Baguio Mayor Benji Magalong kay San Miguel President Ramon Ang sa gitna ng espekulasyon na gawing consensus caretaker ang negosyante kung lumala ang political tension sa bansa. Ayon kay Magalong, kaya ni Ang na mamuno dahil sa kanyang track record. Kaugnay nito, makakausap natin live ang bilyonaryo anchor na si Attorney Karen Jimeno kasama si Mayor Magalong. Attorney Karen. Nandito po tayo ngayon sa Baguio City kung saan makakapanayam natin si Mayor Benjamin Magalong. Mayor Benji, sabi niyo po, sang-ayon kayo na maging caretaker si Ramon Ang kung sakaling bumaba sa pwesto ang presidente. Tama po ba yun? Hindi naman ganun, kaya lang hypothetical lang na binanggit sa akin. At syempre, well-established, well-accomplished individual siya. Kaya hindi mo, ibig sabihin, hindi ako mag-hesitate kung sakasakali man na siya yung maglilid ng caretaker. Pero this is a hypothetical situation. Bakit po caretaker government? Hindi ko alam kung ano yung hindi ko alam kung ano yung context noon. To be frank with you, Attorney Karen, siguro meron mga businessmen that who are really very disappointed, very frustrated with what is happening with our economy. Makita mo naman, bumagsak yung ating stock exchange, tumaas rin yung ating dollar rate. Alam mo, sabi nga sa akin ng mga experts sa business, sabi nga nila sa akin Mayor Benji, usually when the stock exchange, when the interest rates go up, the stocks go down. And inversely, when the interest rate goes down, the stocks goes up. But never did we experience that both are down. And this is precisely what is happening in our country today. Kaya pati yung investment, ang baba-baba. Yung FDI lang natin, we are one of the lowest. Comparing it to Vietnam, which got for 2023, kung sila, umabot sila ng 23 billion. Tayo, umabot lang tayo ng 8 billion. Kaya talagang very frustrated ang ating mga businessmen. Kaya siguro naisip nila na why don't we just simply have a caretaker government, someone to take over una, and then hand it over to a civilian authority. Kaya if there's anyone na nakikita nila sigurong credible, it's Mr. Ramon. Hindi po ba kayo nag-aalala na wala to sa konstitusyon natin at lalong mawawala ng mga confidence ang investors sa Pilipinas? Well, alam mo yung mga nangyaring mga changes naman tulad ng 1986 revolution. Nakita mo, kumbaga extra legal yun. Hindi naman sang-ayon talaga sa constitution yun. Pero the situation calls for extreme solutions. But ako, personally, with what's going on around now, sa tingin ko, hindi pa ito compelling reason why we have to do something extra legal, extra judicial. So para sa inyo po, hindi pa panahon para magkaroon tayo ng extra constitutional means para mapalitan ang ating liderato? Hindi pa naman. Ako, nakikita ko naman na kaya pang sagipin ng ating presidente. Kaya kailangan talagang yung ating presidente needs to be very decisive. At kailangan talagang for the next 2.5 years, panindigan niya. Kaya pa naman ng ating presidente. Nakita ko naman yung kanyang sincerity. Kailangan lang niya medyo maging mas decisive siya. General po kayo, gaano po ba talaga kahalaga ang support ng military para mapalitan ang presidente? Napakalaki. If there's anyone who can, kumbaga, can be the change maker, it will be the armed forces and the Philippine National Police. But more on the military armed forces. I've been there. 1986, yung 1986 revolution, I was also involved in. Tapos, noong 1989, nagkataon lang na nasa US ako. Preliminary events
preliminary activities, nandun din ako. And then itong 2006, we started the planning 2005. Kaya hindi basta-basta